pinapa-cancel po yung passport niya dahil nga ho, para hindi na ho siya makalayo at makapunta sa mga ibang bansa, nagamit-gamit po yung Philippine passport. Alam naman po natin na siya po ay hindi talagang Pilipino. Siya po ay nagpanggap lang na Pilipino at gumagamit po ng Philippine passport. So kung mawawalan po siya ng passport, mako-confine na lang po siya sa isang lugar kung saan pong bansa siya aabutin nung cancellation natin. At mamomonitor na po natin through our coordination na gagawin po natin sa mga local law enforcement counterparts po. Pero yun nga po, sir, yung pinag-uusapan namin kanina ni Chiki at saka ni Jovi na ano yung assurance na Philippine passport lang talaga yung hawak niya, considering na hindi nga niya totoong pangalan yung Alice Guo may Guo Ping nga So baka mamaya meron din siyang ibang passport, Chinese passport o kung ano man. Yun po yung kagandahan sa coordination na ginagawa natin. May mga nakausap na po tayo na mga law enforcement agencies sa ibang bansa, kapartner po natin. At if ever po na magkaroon ho ng pagkakataon na dumapo po sa kanilang mga bansa, at least malalaman na po natin. At yun na lang ho naman ang alam namin. Ang ginagamit niya lang po is yung Philippine passport natin. Yusek, si Chiki Verhel po ito, no? So, kinansela yung passport niya dahil nangyari na nga ito after the fact na po. Hindi po ba sana pwedeng kinansela before? Or may legal something ba kung ba't hindi siya pwedeng kinansela before pa man siya nakapag-travel o nakalabas ng bansa? May mga legal na alituntunin po tayo na sinusunod. And ito hong ginawa ng ating pong butihing Executive Secretary. Ito po ay talagang para ho mandaliin yung pagkakansila nung kanya pong pasaporte at yung mga kasama po ni Alice. Oo. Tapos yung yung kanina na pag-usapan din po namin, no? Kasi hindi nga dumaan dun sa Bureau of Immigration or not through the usual legal process, no? Yung paglabas ng bansa ni Alice Guo. Ang sabi kasi ay walang tao tayo dun sa mga informal exit points. Kasi ang nakabantay daw dun, ibang mga aviation or maritime security o personnel. Bakit po, kahit may warrant of arrest po siya, ay hindi po tinutukan, especially the informal exit points. Kasi malamang hindi dadaan sa formal exit points. Ang tingin ko po dyan, alam niya po kasi kung saan ho magiging sa tingin niya yung pwede ho siyang mahuli. So, iniwasan niya po yung mga lugar na yon. At ang nakikita nga ho natin dito kasi hanggang sa ngayon ho, inaalam pa po natin kung saan ho talaga siya nag-depart. Wala po kasi tayong trace nung departure niya po dito sa Manila o sa mga probinsya po natin. So ang alam lang po talaga natin, siya po ay lumapag sa Denpasar, Indonesia at tumuloy po siya ng Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18 via Batik Air Malaysia. Doon lang po nagsimula yung record tapos from Malaysia po, tumuloy po siya ng Singapore noong July 21, 2024. Dito naman po siya sa Jetstar Asia Airways sumakay. Tapos from Singapore, tumuloy po siya ng Batam, Indonesia. Sakay-sakay po siya ng isang ferry boat noong August 18, 2024. So, ang blanco po natin dito is paano po siya nakarating sa Indonesia noong July 18. So, yun ho ang binabacktracking natin, ma'am. Oo, yung from July 18 hanggang nung time na hindi na po siya uma-attend ng mga Senate hearings. Yusek, gaano po ba kahirap bantayan yung itong mga sinasabing ang informal exit points na siguradong gagamitin ng isang wanted na tao po? Mahirap po bang bantayan o lagyan ng tao? Mahirap po actually yun ho talaga yung pinoproblema natin dyan. Napakarami na. Kung sa ang pagbabasihan po natin yung ating pong mga coastal areas, yung mga private ports po natin. Dati ho, konti lang po yung private ports, pero ngayon ho, marami na ho mga private ports. Marami na ho silang pwedeng labasan. Very porous ho kasi yung Pilipinas, dami ho natin mga ports. And bukod po doon,
Yung mga private planes po, yung mga na ginagamit, pwede pong manggaling kasi kung chartered plane po ang ginamit niya, pwede pong manggaling po ito sa labas. So, ang gagawin lang po nun, maghahatid po siya dito, kunyari ng tao, and then yung backload ho, pwede na ho siya magsakay kahit sino backload. Yun ho, depende ho sa makukontrata nitong mga taong gustong umalis po dito nang wala pong record. So, yun ho ang kadalasan. Ano? At marami rin po tayong binabantayan dyan. Meron po sa North, meron din po sa South. Bukod po doon, meron pa po tayong mga tinatawag na backdoor. Ano? Itong backdoor natin, yung parting South naman to, Tawi-Tawi, Zamboanga, yan po yung ginagamit na ruta ng mga sinasabi nating mga human trafficking route. Yan po yung route ng human trafficking natin sa area po na yan, sa Tawi-Tawi.